Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video ay mag-vlog muna ako dahil gagawa ko ngayon ng passport invitation or assembled na passport invitation. So thank you so much kay Sir from Laguna or Capiz dahil nag-avail sila sa akin ng assembled na passport invitation. So thank you so much. Dahil nagtiwala sila sa akin at sa akin sila nagpapagawa ngayon ng kanilang invitation. So hindi lang layout. So sabi ko nga sa mga videos ko before na hindi lang layouts yung ino-offer ko dahil nag-offer din ako ng mga assembled or printed na invitations. Pero siguro mas nakilala ko sa mga layouts kaya more on layouts yung mga ina-avail nila sa akin. Pero this time, mayroong nagtiwala sa akin at sa akin sila ngayon nagpapagawa ng kanilang invitation. So, papakita ko sa inyo yung sample ng invitation na in-offer ko sa kanila. So, ang gusto nila is passport invitation. Kaya nagpakita ko din sa kanila ng video na assembled na passport invitation. So, ito yung ginawa ko. So, hindi ko alam kung naipakita ko na sa inyo ito or meron na ba akong video kung paano ko ginawa ito. Pero itong isang piraso na ganito, may nag-avail din sa akin at pinadala ko din sa kanila. So, parang nag-avail lang sila sa akin ng isang invitation. And ito, copy ko ito. So, sa akin to. Para may pakita kong sample sa mga gustong makakita ng mga assembled na invitations. So, ganito yung sample na in-avail nila. So, passport invitation siya. So, meron siyang customized na envelope and may kasama siyang ribbon. And ganito naman yung passport invitation na ginagawa. So, meron siyang boarding pass. So, ayan, ganito yung kanyang boarding pass. And ito naman yung sa may loob ng passport invitation ko. So, ito, sample ko lang ito. Ayan. Ayan. So, ganito yung passport invitation na ino-offer ko. And ngayon naman ay magpiprint muna ako. So, nasa printing muna ako nitong passport invitation na may color motif na dusty blue. So, ipapakita ko muna sa inyo ng saglitan yung layout na ginawa ko. So, magpiprint ako using Microsoft Word pero inedit ko ang mga layouts using editing software. So, ito lahat yung layouts na ginawa ko para sa kanila. Para sa kanilang passport invitation. So, 4 leaves lahat yung magiging outcome niya kapag na-assemble na natin yung ating invitation. So, ngayon, magpiprint na muna ako. So, habang nagpiprint yung mga layouts or yung invitation na ginagawa ko dahil medyo matagal ang printing, isasabay ko munang gawin yung i-edit ko na layouts. So, ayan, printing na siya. So, while printing, dahil medyo matagal ang printing, mag-edit muna ako ng mga layouts. So, pasulyapan ko lang kayo saglit doon sa ine-edit ko na passport invitation din ito. So, layout lang yung in-avail ni ma'am. So, papakita ko muna sa inyo yung ine-edit ko na may color motif na turquoise. So, ito siya. So, ito yung ginagawa ko ngayon na passport invitation na turquoise ang kanyang color motif. So, ayan yung mga ginagawa ko ngayon. And, nasa second editing na ako nito dahil chinek na nila yung mga to. So, yung iba hindi na nandito or wala dito. So, meron pa akong idadagdag dito. So, ayan, pinasulyapan ko lang sa inyo yung ginagawa ko ngayon na layout. So, ayan, nagpiprint pa din. So, hinahayaan ko lang siya dyan. And, ang ginagawa ko ngayon, gumagawa ako ng map. Ayan, so, ito yung map na binigay nila sa akin. And, ayan naman yung ginagawa ko. Ayan, so, ganyan ako gumawa ng map. So, naiprint ko na lahat yung sa pinakaharap. Ayan na siya. Ayan. And yung sa kanyang loob or yung back-to-back niya. And ngayon naman ay printing na yung sa insert. Ayan. Printing pa siya. So while printing naman yung doon sa inserts ko, ay lalagyan ko na ng
photo top or leather effect yung pinakaharap ng aking passport invitation. So, ito yung gagamitin ko. And maglalagay na ako dito sa aking passport. Huh? Say hi. Hi! So, ngayon naman, ay ilalaminate ko na. Ito, i-cold laminate ko para mas madikit yung laminating film na nilagay ko. So, natapos ko na i-cold laminate itong sa pinakaharap nitong ating passport invitation. So, ayan na siya. As in, dikit na yung film. And dahil printing pa din ako, hindi pa ako tapos mag-print. Dahil sobrang tagal talaga na mag-print. Lalo kung sobrang daming piniprint. So, parang halos buong araw na ako nag-print. And hindi pa ako tapos. Wala pang print sa likod ito. So, parang sa harap pa lang yan. And, ang gagawin ko na ngayon ay ikakating ko na itong pinakaharap. Ayan. So, ikakating ko na siya para ready na siya anytime kapag tapos na yung mga piniprint. So, ayan. Magkakating na ako. So, bago ko nga pala ikat, gusto ko lang ipakita sa inyo yung kapal ng paper na ginagamit ko. So, kung sakali man na magpapagawa kayo sa akin ng passport invitation, expect din nyo na makapal yung gamit ko na paper. So, ganyan siya kakapal. Yan. So, maririnig nyo naman dito sa tunog. Ganyan siya kakapal. So, as in makapal siya, ayan. Hindi siya sobrang nipis. And, parang passport talaga yung niya, yung style niya. Ayan. So, pag magpapagawa kayo ng passport invitation sa akin, expect ninyo na makapal yung paper na ginagamit ko. So, ayan, nakat ko na lahat yung pinaka-front nung passport invitation. So, ganito siya kakapal. So, nasa 42 sets ito dahil yung isa isiiwan ko para sa copy ko and then yung isa naman is parang ipapa-free ko na lang sa kanila. And, hindi pa rin tapos na mag-print. Ayan, printing pa din siya. Hindi pa tapos. And sobrang dami ko pa na ipiprint. So, siguro, ipagpapatuloy ko na lang muna yung printing. And ako naman, magpapahinga muna dahil kagabi pa po ako nagtatrabaho. So, kagabi is, nagprint naman ako ng sobrang dami para sa mga estudyante. So, nagpa-print sila. Sobrang dami nun. Parang inabot ako ng 1:30 ng madaling araw. And then,
gumising pa ako ng morning dahil meron pa akong ibang work. So, meron akong work talaga na full-time. And then, ito naman is ginawa ko ngayong araw din. So, pinrint ko and then ito nagka-cut. And, ayun, printing pa din siya. And then, meron din akong ginawa na layout pa. So, sobrang dami kong ginawa. And sa sobrang dami kong ginawa, tinapay pa lang nakakain ko and hindi pa ako nakakaligo. So, pasensya na kayo sa tsura ko. So, ayun, ipagpapatuloy ko na lang muna yung pagpiprint. Ayan. So, printing na lang ako ng printing and then siguro bukas ipagpapatuloy ko yung cutting dahil sobrang dami pang ikakat. So, ito pa lang yung pinakaunang kinat ko. Ayan. And, meron pa akong ikakat which is eto. Isa. And then, dalawa. Ayan. So, ito yung mga inserts. So, 4 leaves lahat yung inavail ni client para sa passport invitation nila. And then, meron pa akong ipiprint na boarding pass and then yung sa customized envelope na paglalagyan ko nitong passport nila. So, ayun. Magpiprint na lang muna ako and then see you tomorrow. Hey guys, so kahapon na tapos ko yung video ko sa pagkakat and sa printing. So tinapos ko talaga kagabi yung pagpiprint. So na-print ko silang lahat kahapon. So parang buong araw ko na pinrint lahat ng mga kakailanganin ko dito sa passport invitation na ginagawa ko. And then kanina tinapos ko na din na i-cut. So na-cut ko na din lahat and na-assemble ko. So hindi ko na na-videohan kung paano ko siya na-assemble. So kung gusto ninyong manood ng tutorial kung paano mag-assemble ng passport invitation, meron akong video. So, eto, natapos ko nang i-assemble yung passport invitation and ito pa yung iba. Ayan. So, ito lahat yon. And, naayos ko na din sila, na quality check ko na. So, sa ibig ko sabihin na quality check, as in, na-check ko na lahat nung sa details, yung sa loob niya kung nababasa ba. And, makikita ninyo yung quality niya mismo, ayan, sobrang pantay silang lahat sa taas, sa gilid, at sa baba. So, talagang chinek ko talaga na ganyan kaganda yung magiging outcome niya. So, pantay-pantay talaga ito. Ayan, papakita ko sa inyo yung sample. Pero mas makikita kasi siya kapag mas maramihan. Ayan. Pantay-pantay talaga siya. Hindi ko lang maipantay ng maayos kasi naka-close na siya dito and mas malapad yung kabila. Ayan. So, ang gagawin ko na lang dito is i-corner puncher ko yung dito sa edge para mas maganda siyang tignan and hindi siya patusok na ganito. So, i-corner puncher ko na lang ito. And then, nakat ko na din yung boarding pass. So, ito yung boarding pass na ginawa ko. Ayan. So, nakat ko na din sila. Ayan. Sobrang ganda itong boarding pass. And then, yung belt naman na ilalagay ko, ayan, nakat ko na din siya. Pero hindi ko pa nalalagyan ng tape dito sa likod. So, madali na lang yun. And, yung customized na envelope. So, yung customized na envelope is exclusive ko lang siyang ino-offer kapag merong magpapagawa sa akin ng printed or assembled na invitation or passport invitation. So, i-offer ko lang talaga ito kapag mag-a-avail kayo sa akin ng assembled na invitation. So, exclusive lang talaga siya para may uniqueness naman yung mga ino-offer ko. I mean, hindi lang sa layout, kundi meron na akong kakaiba or meron na akong customize para doon sa mga mag-a-avail ng assembled passport invitation. So, ganito yung kanyang itsura. So, nakat ko na din siya and nalagyan ko na rin ng tape dito. So, i-close ko siya. Kapag kinose ko siya, ganito yung kanyang magiging itsura. Ayan. And dito ilalagay yung passport na meron na siyang ito, yung boarding pass. Ayan. So, magkakasama lahat yan dito. So, ang gagawin ko na lang ngayon is i-corner puncher ko yung passport and i-close ko na lang yung i-close ko na lang itong aking customized na envelope. So, samahan nyo ako tonight and then
siguro yun lang yung gagawin ko tonight. And then tomorrow is magpa-packaging na ako. So ipapackage ko na siya para ma-send ko na or may padala ko na bukas. Kasi MWF lang ako pwedeng lumabas para magpadala. And sakto tomorrow is Wednesday. Kaya sana matapos ko na siya and may padala ko na siya bukas. So, ganito yung itsura niya kapag na-corner puncher na siya. Ayan. So, tignan niyo yung difference. Di ba mas maganda kapag na-corner puncher siya? Ayan. So, lahat na to, gagawin kong ganito. So, habang nag-corner puncher ako nitong passport invitation, magsasalita lang ako ng konti. So, ito yung pinaka first time ko na gumawa. Pinaka first time ko na gumawa ng passport invitation. Maliban dito sa pinakauna kong ginawa, which is this one. So, ito, sample lang kasi or isang piraso lang talaga yung kinuha ni ma'am. And pinadala ko mismo sa kanila yung isang piraso lang. So, isang piraso lang talaga in order. And ngayon lang ako gumawa ng maramihan na passport invitation. So, ito yung sample. Ayan, ganito din yung pinadala ko kay ma'am. So, ngayon lang ako talaga gumawa ng yung madamihan siya na passport invitation. So, gustong-gusto ko talaga magpasalamat kay sir dahil nagtiwala siya sa akin. Sa akin siya nagpagawa ng kanilang or ng passport invitation. Though hindi si sir talaga yung ikakasal, pero sa akin siya nagtiwala para magpagawa ng invitation ng bride and groom. So, hindi lang naman layout yung ino-offer ko. Nag-offer din ako ng mga ganito, mga printed and assembled na invitation. So, dati nakagawa na talaga ako ng sliding invitation na ino-offer ko talaga. Or I mean, yung pinadala ko mismo. And ngayon lang ako ngayon lang ako gumagawa ng passport invitation na ipapadala ko. Pero, nag-offer din ako ng mga layouts ng sliding invitation or passport invitation. So, iniisip ko lang din naman kung sakali lang din naman na medyo mahirapan kayo sa pag-decide kung alin nga ba yung gusto ninyong parang ipagawa. So, halimbawa, nagustuhan ninyo na magpagawa sa akin ng layout or ng ganito yung assembled na or printed na invitation. Of course, meron kayong mga kailangan na i-consider. So, siguro nakilala niyo ako sa pag-offer lang ng mga layouts, pero nag-offer din talaga ako ng mga printed invitations. Hindi lang siguro ako masyado gumagawa ng mga samples or yung mga ginagawa kong samples ay mga tutorial at yun yung ina-upload ko dito sa YouTube. So, kung sakali man na nahihirapan kayo sa decide kung alin nga ba yung gusto ninyong kunin, which is yung layout or assembled na nga ba na invitation. So, kapag layout, halimbawa, pinili ninyo yung layout, of course, hindi na kayo mahihirapan sa pag-layout, pero nasa sa inyo kung saan kayo bibili ng mga materials. Of course, ipapaprint nyo pa yung sarili ninyong invitation, ikakating nyo pa, and then, of course, i-assemble. So, yun yung mga kailangan ninyong i-consider kapag layout lang yung i-avail ninyo. Though, of course, may price yung pagpapalayout, and kapag bibili kayo ng mga materials, of course, may price din yun. So, siguro iniisip ng iba na makakatipid sila, which is true naman talaga. Makakatipid naman talaga kayo kapag magdi-DIY kayo ng sarili ninyong invitation. Pero masasabi kong mas makakatipid talaga kayo kung meron kayong sariling printer. Kasi kapag halimbawa magpapaprint kayo ng invitation ninyo sa mga computer shop, ganyan, mahal yung kuha nila. And hindi natin ma-check yung quality ng printing dahil of course kapag pinalitan nila or naka high quality mismo yung print settings doon sa mga computer shop,
mas mahal yung sinil nila per paper. And halimbawa itong sa passport invitation na ginawa ko, nakagamit ako dito ng mga 5 na papel per ganito, per invitation. So, yung isang buong ganito na siya, parang nasa 4 at kalahati na papel yata yung nagamit ko. So, imagine nyo yun, i-multiply nyo yun kung ilang sets yung gagawin ninyo and yun yung magiging price. Plus, yung price pa ng paper, yung price pa ng mga ribbon na gagamitin ninyo. So, yun yung mga kailangan ninyong i-consider. Tapos, ang mahirap din sa paggawa, kung mag-DIY kayo, is yung sa cutting din. So, etong ginawa ko kasi na passport invitation, as in parang buong araw, 2 days akong nag-cutting kasi simula kahapon nagka-cutting na ako while printing, and then nag-cutting din ako kanina. So, parang buong araw ko din siyang ginawa, plus i-assemble mo siya. So, imagine 2 days ko na itong ginagawa and hindi ko pa siya tapos. So, yun yung mga kailangan ninyong i-consider kapag magdi-DIY kayo ng sarili ninyong invitation. Ayan. So, siguro mas makakatipid kayo ng kaunti kapag kayo na mismo ang gagawa ng sarili ninyong layout and then kayo na rin ang magpiprint. Ayan. So, yun yung mga kailangan ninyong i-consider kapag kayo ay mag-a-avail ng layout. Kapag sakali naman na maisipan ninyo na halimbawa yung printed na or assembled invitation na yung gusto ninyong i-avail, so yes, mas mataas nga yung pabayaran kasi per set or per piece yung i-avail ninyo or yung pabayaran ninyo. Pero ang isipin nyo doon is wala na kayong poproblemahin. Hihintayin nyo na lang yung invitation na darating sa inyo. So, magbabayad lang kayo and then i-approve yung layouts kung okay na, and then kami na yung gagawa ng mga kailangan gawin. So, parang ito, imbis na kayo ang gumagawa nito, kami na ang gumagawa, and then ma-receive nyo na siya na doon na siya. Ayan. So, yun yung kailangan ninyong i-consider din kapag gagawa kayo ng invitation or magpapagawa kayo ng invitation. Wala na kayong poproblemahin, as in sa materials, kami na lahat or sa akin na manggagaling. So, yung layout, and then yung materials, yung mga papers, yung cutting or yung cutter, yung sa stapler pa. And then ito kasi meron siyang ayan, yung leather type. So, meron siyang ganyan. And nilagyan pa siya ng ganyan. Tapos, nilaminate pa. So, of course, yun, materials ko yun, equipment ko yun. So, as in, wala na kayong poproblemahin kapag printed invitation mismo yung i-avail ninyo. So, ayun yung mga kailangan ninyong i-consider kung alin nga ba yung gusto ninyong gawin. Kung gusto ninyong kayo na ang gumawa ng sarili ninyong invitation, of course, yung oras nyo din, and then yung pagod. Pero, hands-on naman kayo sa paggawa ng sarili ninyong invitation. Pero kung sakali naman na parang hindi kayo nabiyayaan ng skills sa paggawa ng mga ganito, siguro may hirapan kayo. So, yun lang naman yung masishare ko doon. Ayan, so pasulyapan ko lang kay saglit nitong passport invitation na ginawa ko. So, ganito yung style niya. Pati itong boarding pass, corner puncher ko din siya para mas maganda siyang tignan. So, ganito yung itsura niya. Ayan. Ito yung boarding pass. Ayusin natin. Ito yung boarding pass, and then, kapag binuksan natin yung passport invitation, ganito yung kanyang itsura.
Ayan. And then, next page. And then, next page. At ito naman yung sa dulo. So, 4 pages lahat or 4 leaves lahat yung in-avail ni sir. So, ganito yung magiging outcome niya. So, kung sakali naman na gusto din ninyo na mag-avail ng printed or ng layout na passport invitation, pwede kayong pumili either 2 leaves lang or 4 leaves. So, ganito yung 4 leaves niya. Ayan, ito yung 4 leaves. Ayan, 4 yung leaves niyang ganyan. So, kung dalawa lang naman, ganito yung kanyang itsura. Ayan, 2 leaves lang yan. So, pwede ninyong i-avail sa akin ang layout or printed or assembled na invitation. So, mag-message lang kayo sa aking Facebook page para mas mabilis ko kayong ma-replyan. So, doon na lang tayo mag-usap kung sakali na gusto ninyong mag-avail ng mga assembled or layout na meron ako. So, tomorrow, pang 3rd day ko na nagagawin itong passport invitation. So, see you na lang ulit bukas since nag-corner puncher lang naman ako. And para hindi na kayo maboring, so see you na lang ulit bukas. And siguro bukas na sa packaging na ako. And may papakita ko na sa inyo yung kabuuan nitong passport invitation na ginawa ko. Hi guys! So ngayon, natapos ko na yung passport invitation na in-avail sa akin. And ngayon ay lalagay ko na siya sa box dahil today papadala ko siya. So 3 days ko siya na ginawa. So 40 sets yung in-order nila and 3 days ko siya na natapos. So dito ko siya ilalagay sa box. Ipapakita ko muna sa inyo yung mga ilalagay ko dito sa box. Para kung sakali man na mag-avail din kayo ng assembled or printed na invitation or tulad nito yung passport invitation ay may expected na kayo kung ano yung mga matatanggap ninyo. So una, ito yung box na paglalagyan ko. So ipagkakasya ko lahat dito na kaya kong ikasya. So meron tayo ditong yung customized envelope. So, tig 20 pieces yung laman ng isang balot. Pinalagay ko na siya dito sa box. And of course, yung ating passport invitation. So, tig 10 pieces yung laman nitong isang balot. So, meron ako ditong 4. Dahil 40 sets nga yung in-order nila. So, ayan, 4. Yung plastic ng ating invitation dito. So, ayan, ganyan na yung itsura niya sa loob. So, ayan, ganito na yung laman niya sa loob. And then, of course, ilalagay ko din dito itong ribbon muna. Ayan, so, itong ribbon, nakating ko na siya para mag-ribbon na lang yung gagawin ni client. So, yung boarding pass naman, ito siya. So, naka-individual wrap lahat nung mga ipapadala. So, meron ng invitation, boarding pass, and then yung belt nung ating invitation. So, ganito siya. Ilalagay ko din siya dito. And then, yung customized envelope nandito na din. And yung ribbon. So, okay na. Ito na lahat yung kanilang in-avail na passport invitation. So, magbibigay ako ng isang sample na nakalagay na sa envelope para may guide sila kapag i-ribbon na nila and kapag lalagay na nila yung boarding pass doon sa invitation. So, ganito siya. Libre ko lang to na ibibigay, isang piraso. And, meron din akong palibre na ayan, ref magnet. Ayan. So, 2 picture yung ginamit ko and 2 ref magnet yung ibibigay ko sa kanila na free. So, ito lahat yung laman nung kanilang package. Ayan. So, ito lahat yung in-avail nila. And, para close ko yung yung box. Meron akong sticker saying thank you so much. Ayan. So, kung gusto din ninyo na mag-avail ng passport invitation sa akin, mag-message lang kayo sa aking email nandiyan sa description box or pwede din sa aking Facebook page na Inspired by Cassie. Ayan. So, kung gusto ninyo na mag-avail ng ganitong passport invitation, any color, any motif, pwede. Pwede din ang sliding invitation. Nag-offer din ako.
And soon, meron pa akong mga i-offer na bagong invitation. So, ayan, lalagay ko na sila, close ko na yung box. So, hanggang dito na lang yung aking video and papadala ko na ito. And after that, may laro ako. So, magkakaroon ako ng konting physical activity dahil kakailanganin ko ng physical activity dahil wala na ako masyadong galaw-galaw kapag nag-work ako dito. And then, siguro mamaya or bukas, i-start ko naman yung purchase na layout dahil merong nag-purchase sa akin ng layout ng sliding invitation. So, ang color motif nila ay peach. So, yun yung susunod ko na gagawin. So, ayan, sana nagustuhan ninyo yung video natin ngayon. And kung gusto ninyo mag-avail ng layouts or ng assembled na invitation, i-message nyo lang ako. So, ayan, thank you so much and see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!